Pinoy Love Story Series. Kakatanggap lang ng bagong kaso si Rian, isang bihasang abogado. Ang kliyente niya ay walang iba kung hindi si Eros, ang dati niyang kababata. Sabay silang lumaki, naglalaro sa iisang lugar at nag-aaral sa iisang paaralan. Gayunpaman, ang kanilang mga landas ay naghiwalay at hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon. Hindi naging maayos ang kanilang paghihiwalay at dala pa rin ni Rian ang sakit at pait na mga alaalang iyon. Pero ngayon, pinagtagpo na naman sila ng tadhana. Napuno ng halu-halong emosyon ang puso ni Rian habang pinipilit niyang tanggapin ang nararamdaman niya kay Eros. Gayunpaman, bago pa man niya masimulan ang pag-aayos ng kanyang mga damdamin, si Rian ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Nahulog siya sa isang bawal na relasyon kay Eros na pinaniniwalaan niyang may asawa na. Alam ni Rian na mali ito, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang damdamin para kay Eros ay muling lumitaw pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. At natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi niya kayang labanan ang mapang-akit na alindog nito. Ngunit alam na Rian ang kanyang mga aksyon ay may matinding kahihinatnan. Ngunit, magiging sapat ba ang kanilang pagmamahalan para malagpasan ang mga pagsubok na darating? O mauuwi lang ba ang lahat sa sakit ng puso? Hawak-hawak na Rian ang kanilang yearbook noong college. Nakita niya ang mga iba't ibang picture ng mga estudyante na mga nasa medical department. Marahan siyang natawa dahil napaka-weird ng bagay na iyon sa kanya. Dahil kumuha siya ng yearbook ng ibang department, samantalang hindi naman siya estudyante sa departamento na iyon. Sa kabilang kamay niya naroon naman ang kanilang yearbook sa batch nila na magkaklase, ngunit nang buksan niya ito ay nakatuon lang ng pansin ang kanyang mga mata sa yearbook ng medical department. Ang pagtatapos ni Rian Camille Marcelo mula sa Harvard University bilang isang abogado ay isang kahangahangang tagumpay na nangangailangan ng mga taon ng dedikasyon, pagsusumikap at determinasyon. Kilala ang law school sa pagiging isa sa pinakamahirap at mahigpit na mga disiplinang pang-akademiko, kung saan inaasahang susuriin ng mga mag-aaral ang mga komplikadong legal na konsepto, mag-isip ng kritikal at ilapat ang kanilang kaalaman sa totoong buhay ng mga senaryo. Sa buong panahon niya sa law school, humarap si Rian Camille Marcelo sa maraming hamon sa akademiko at kailangan niyang itulak ang sarili na lampas sa kanyang mga limitasyon upang magtagumpay. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na oras sa pag-aaral, pagsasaliksik at paghahanda para sa mga pagsusulit. Lahat habang nakikipag-juggling sa iba pang mga responsibilidad tulad ng mga internship, klinika at mga extra-curricular na aktibidad. Sa kabila ng pagiging demanding ng law school, nagtiyaga si Rian Camille Marcelo at sa huli ay nakamit niya ang kanyang layunin na maging isang abogado. Ang kanyang pagtatapos sa Harvard University ay isang patunay ng kanyang katalinuhan, pagsusumikap at dedikasyon sa kanyang craft. Nilagyan na siya ngayon ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan para magkaroon ng positibong epekto sa legal na propesyon at lipunan sa kabuuan. Nilipat ni Rian sa kabilang page at nakita niya ang malaking picture na lalaking kinaiinisan niya. Simula noong bata hanggang sa tumanda siya, ngunit habang inaalala niya ang mga nangyari noon, ay may kung anong sayang lumukob sa kanya nang muli niyang maalala ang kabataan niya. "Hoy taba!" Sigaw ng kanyang kaibigan na si Eros. May katabaan ito, bilog ang mukha at sobrang puting bata. Kung pagtatabihin man silang dalawa, magmumukha pa itong babae sa kanya dahil sa hanggang balikat nitong buhok. Kaya sinamaan niya ito ng tingin, nang muli niyang maalala ang mga sinabi ng kanyang magulang rito. Labis na nagmumukmok ang kanyang damdamin rito. "Ano na naman?" Sigaw ni Rian at lumapit siya rito. Lumuhod ito sa kanyang harap. "Alam mo na nga ang mataba ka. Tumatakbo ka pa. Alam mo bang gumagalaw ang mundo kapag kumikilos ka?" Pang-aasar na sabi ni Eros sa kanya at kinuha ang tuhod niyang puno ng gasgas. Napaigik na lamang siya sa sakit ng dinutdot ng nakakairita na laki ang kanyang sugat. Kaya malakas niya naman
kaya malakas niya naman itong tinampal sa balikat. Imbes na mainis ito sa kanya ay ngumisi na lamang ito sa kanya. Nilagyan ni Eros ng panyo ang kanyang tuhod para huminto ito sa pagdurugo. Bobo ka ba? Kahit hindi ako kumilos, gagalaw ang mundo at anong kinalaman ng tabako sa movement ni Earth? Ako ba si Gravity? At saka, hindi pa nga malinis yung sugat ko. Tatakpan mo pa ng panyo, mas lalo akong magkakaroon ng infeksyon yan. Asar na sabi niya rito pero hindi siya nito pinansin. Alam mo, imbis na magpasalamat ka, ang galing mong sumagot. Sabi nito kaya siningkitan siya ng mata ni Rian. Bakit ako magpapasalamat? Mali nga yung ginawa mo. At saka, ang tanong, tao ka ba? Asar na sabi niya rito. Bakit? Tao ka ba? Baboy ka, 'di ba? Oink, oink. Balik na asar nito. Labis siyang nagngingit-ngit sa galit nang pisili nito ang kanyang pisngi. Parehas naman silang may katabaan at halos lahat nila ay may baby fats pa dahil na nga rin sa mura pa nilang edad. Ngunit ang hambog na kababata niya ay kung asarin siyang mataba ay parang walang preno. Hahabulin niya sana ito kaso biglang kumirot ang sugat ni Rian. Kaya huminto na lang siya at umupo sa daan. At hindi na lamang ito pinansin. Marahan niyang hinihipan ang kanyang sugat nang mapansin niyang nakatayo na sa kanyang harapan ang nakakairitang kaibigan niya. Masakit? Tanong nito pero inirapan na lamang niya ito. Malamang, may sugat bang hindi masakit? Gusto niya itong sabihin rito ngunit dahil mas nananaig ang hapdi sa tuhod niya ay hindi niya na lamang ito pinansin. Hanggang sa pinitik nito ang kanyang sugat kaya mas lalo lamang siyang napaigik sa sakit. Na halos mapaiyak na siya sa hapde. Nagkukunwaring yumukyok siya sa kanyang kabilang tuhod na walang sugat. Nang lumapit ang magaling niyang kaibigan ay mabilis niyang piningot ang tenga nito. Hindi ka ba nag-iisip? Masakit kaya yung ginawa mo? Gigil na sabi niya rito. Nagmamakaawa naman ito nang pakawalan na niya ang mga tenga nito. Ngunit hindi siya nakinig, kaya gumanti na naman ito sa kanya. Hanggang sa makauwi sila ay pareha silang umiiyak at nagsusumbong sa kagagawa nilang dalawa. Napailing na lamang ang mga magulang nila sa kanilang ginawa. Kalat na kalat sa lugar nila, Rian, na may nagtutuli raw sa bayan at nabalitaan niyang nagpatuli raw ang kaibigan niyang si Eros. Chismis ito ng mga kalaro nitong lalaki na kapitbahay nila. At kaninang umaga nga raw ay sabay-sabay ang mga ito na pumunta sa center para magpatuli. Hindi niya pa nakikita ang kanyang kaibigan na dumadaan kaya nagdesisyon na lamang siyang pumunta sa bahay nito. Nakita naman niya ang nanay nito sa labas kaya dali-dali siya ritong lumapit. Tita, nandyan si Eros? Tanong niya at ninitian niya pa ito ng malawak. Tumango naman ito. Rere, pasok ka. Punta ka lang sa garden, nandoon siya. Sabi nito kaya nagpasalamat siya. Binuksan niya ang daladala niyang bag at kinuha niya iyong dahon ng bayabas, sampalok, kamyas, mangga at kalamansi. Inayos niya pa ang mga ito upang maging disente itong tingnan. Ano yan? Halos napatalon siya sa gulat nang biglang sumulpot ang kanyang kaibigan. Ngunit winalang bahala na lamang niya ito at ngumisi rito. Nang makita niyang hawak-hawak nito ang suot nitong palda, tinakpan niya ang kanyang bibig para mapigilan ang kanyang pagtawa. Sinamaan naman siya nito ng tingin. Shucks, bagay sa kanya maging girl. Sa isip-isip niya pero tinaasan siya ni Eros ng kilay. Kaya inirapan niya lang ito. Nabalitaan ko kasi nagpatuli ka. Kaya dinalhan kita ng mga dahong pampaligo para hindi ka mabinat. Sabi niya habang pinapakita niya pa rito ang mga dahon na dinala niya at pinitas niya. Nalaman kasi niya sa kanyang nanay na ang gamot raw sa tuli ay mga dahon na ito. At dahil mabuti siyang kaibigan ay hindi niya nakalimutang dalhan siya ng mga ito. At ngumiti siya rito pero masamang tingin ang ginawa nito sa kanya. At bahagya pa siyang tinuktukan sa noo. Abnormal ka rin, no? Puro pampaasim to. Anong tingin mo sa sinigang? Sigaw niya at nakita niyang namula ito. Kaya napahagik-hik siya at tumakbo ito papalapit sa kanya upang lalo siyang makutusan. Pero iyong alaga nilang aso na si Kenzie, tumakbo rin ito sa gawin ni Eros at sa hindi inaasahan.
Lumusot si Kenzie sa ilalim ng palda nito at parang nag-slow-mo ang lahat dahil unti-unting nahulog ang palda nito. OMG! My innocent beautiful eyes. Is that a red bird? Sa isip-isip niya, tawang-tawa si Rian habang inaalala niya ang lahat. Sino bang mag-iisip na ang kilalang doktor sa larangan ng medisina ay may red bird noong bata? Ilang araw niya rin siyang iniiwasan ni Eros noon pero wala naman siyang kasalanan dahil hindi naman siya ang humila ng palda nito. Kaya nga iyong malapit na ang birthday nito ay talagang naghanda siya para rito. Pumunta si Rian sa treehouse nila. Nagdala siya ng mga balon sa loob. Bumili pa siya ng watatops. Napasimangot naman siya dahil baon niya ito. Hindi niya lang kinakain para sa kanyang kaibigan. Nagpabili rin siya sa kanyang ina ng stick-o, iyong favorite nito. Nilabas niya iyong regalo niya rito. Tiningnan niya ang lahat dahil maayos na ang lahat ng bagay. Kaya bumaba na siya para tawagin ito pero nakita siya nito sa baba. Rere! Tawag nito sa kanya pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lamang siya sa pagbaba. Ano? Masungit na tanong niya. Sorry na. Sabi niya. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Pang-aasar niya sa kanya sa isip kasi namumula na ito. Ang cute ng best friend niya. Iyak ka muna. Sabi niya rito at tinignan naman siya ni Eros. Namumula na ang mga mata nito hanggang sa tumulo yung luha nito. Oops! Laking theater nga pala to pero mas magaling akong umarte. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi kita papansinin. Sabi niya at naglakad na siya ng dahan-dahan. 1, 2, 3 hanggang sa humila sa kanya. Sorry na. Sabi nito hanggang sa pumalahaw na ng iyak. Tinaas niya iyong panyo niya pero mas lalo lamang itong umiyak ng malakas. Isinga mo na yan. Sabi niya at suminga naman. Tinapik niya iyong likod nito. Happy birthday, Eros. Our baby love. Bulong niya rito at lalo siyang pumalahaw sa iyak. Kaya napangiwi siya sa ingay nito. Ano ba to? Tao o biek? Sa isip-isip niya. Ngunit kahit ganoon ang kanyang naiisip nang makita niya ang labis na saya nito ay niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat. Huwag mo akong iiwan ha. Sabi niya kaya ngumiti siya rito. Oo naman ako pa. Sabi niya. Pangako niya rito. Mabilis lumipas ang panahon, ganoon rin ang paglaki nila. Natutunan na nilang maging hindi dumepende sa isa't isa. Ngunit kung may problema man ay sila pa rin ang nag-uusap at nagiging kaagapay ng bawat isa. Rian! Tawag niya sa akin. Lumingon ako sa kanya at may dala siyang bulaklak. Problema? Tanong ko at umubo ako. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang noo ko. Maiinit ka? Dali na kita sa klinik. Sabi niya pero umiling lang ako. I'm okay. Bakit ka man nandito? Tanong ko. Kahit ang totoo ay parang umiikot na ang mundo ko. Ngunit para hindi ito mag-aalala sa kanya ay ngumiti na lamang siya rito. Liligawan ko na si Ira. Sabi nito. Hindi kaagad na proseso ng kanyang utak ang sinabi nito kaya nagtanong ulit siya. Sino ulit? Paglilinaw niya rito. Si Ira. Saad nito. Bakas ang saya sa mga mukha nito. Ngunit ang ngiting nakaukit sa kanyang mukha ay tila unti-unti naglalaho dahil sa sinabi nito. Bakit si Ira? You know, she is the campus bitch. Alam mo ang reputasyon niya rito. Gagamitin ka lang niya sa ibang bagay. Sabi ko pero nakita kong nawala ang emosyon sa mata niya. Sinabi niya sa akin na magbabago siya. Kaya please, tanggapin mo na lang siya para sa akin. Sabi niya at napabuntong hininga ako. At naniwala ka naman? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Tumayo na lang siya at umalis na. Napailing na lang ako. Baka sa mata nito ang pagkadismaya dahil sa sinabi ko. Pero kahit di naman ako ay dismaya sa kanyang sinabi at piniling babae. Ngunit ano pa nga ba ang magagawa niya? Kaibigan lang naman siya. Di niya alam bakit sa oras na iyon ay tila may kung anong bagay ang tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit nagkibit balikat lamang siya at binaliwala iyon. At inakalang kasama lang ito sa sakit na nararamdaman niya noong araw na iyon. Dumaan ang ilang buwan,
Hindi na sila nagkakausap na dalawa pero hindi niya iyon pinansin. Basta makita niya lang itong masaya ay okay na siya. Naglakad ako papunta sa hallway ng marketing department dahil may pinapamigay na documents si Ma'am Oliveros. Ito yung pinakatagong department sa lahat. Marahil na rin siguro ito na lang yung department na hindi nakasama sa renovation ng school. Kaya ganoon na lamang kaluma at tagukong tingnan. Hanggang sa hindi ko inaasahan sa dulo ng hallway nakatayo si Ira at may lumapit sa kanyang lalaki. Lumaki ang mga mata ko dahil bigla na lamang silang naghalikan. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa galit. Kaya nilapitan ko siya kaagad. Masarap? Sarkastikong tanong ko at nakita kong lumaki ang mga mata niya at tinabig ang lalaki. Pero kalaunan din ay bigla itong ngumisi. Yeah, I enjoy it. Sabi niya na tila nang aasar pa kaya hindi ako nakapagtimpi. Hinawakan ko ang buhok niya. Disadvantage na mahahabang buhok, madaling masabunutan. Nakita ko na lapit sa akin iyong lalaki pero sinamaan ko siya ng tingin. Kaya tumigil ito. Naningkit naman ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung sino ang lalaking iyon. Kaya mas lalo ko lamang hinigpitan ang pagkakasabunot sa buhok nito. Masarap balukuhin iyong taong sumeryoso sa'yo ha? Sabi ko pero hindi man lang siya umalma. Saan ka ba pinaglihi ha? At sobrang kati mo. Pati best friend ko, niloloko mo. Sabi ko pero tumawa lang siya. You know what? Mahal ako ng best friend mo dahil kahit alam na niyang nangangaliwa ako sa kanya, binabalikan niya pa rin ako. At parang proud pa ito sa sinabi nito. Kaya lalo ko siyang sinabunutan pero may humila sa kamay ko at tumulak sa akin papalayo kay Ira. Ano to Rian? Sigaw sa akin ni Eros kaya nagulat ako. Bakit mo sinasabunutan si Ira? Sabi niya kaya napatawa ako ng pagak. Kung maipagtanggol mo naman siya parang anghel yung girlfriend mo. Nakita ko siya naghahalikan sila ng pinsan mo. Ngayon sabihin mo sa akin. Alam mo ba yun? That they are having affair behind your back? Sabi ko pero hindi siya sumasagot. Naghintay pa ako ng ilang minuto para marinig ko ang sagot nito. Ngunit nakayuko lamang ito. Kaya napatawa na lang ako at tiningnan ko siya. You know what? You are bullshit. Galit na saad ko. Hindi ko na kayanang nangyari rito. Yung kaibigan ko noong bata ako ay tila parang isang estranghero kaagad at hindi ko na nakilala. Mabilis kong kinuha yung gamit ko na nahulog ko kanina. Nang matapos ay maglalakad na sana ako papalayo pero may humawak sa akin. Rian, sabi niya at tinignan ko iyong kamay niya. Hindi na kita kilala Eros. I know na uso ang love is blind pero ikaw hindi ka bulag. Nagpapakatanga ka. You are stupid in love. Harap-harapan ka ng niloloko pero what? Anong ginawa mo? Wala kang ginawa. Galit na sabi ko at hinata ko ang kamay ko sa kanya. Alam mo, buti na lang lumayo ako sa'yo dahil wala akong tangang kaibigan. Sabi ko at naglakad na ako papalayo sa kanya. Naririnig ko ang pagtawag niya sa akin pero hindi ko na siya pinakikinggan. Noong mga sandaling iyon, hindi ko alam kung saan ako mas nasasaktan. Sa panloloko ba ng girlfriend niya at pinsan niya o yung napagtanto ko na hindi ko kayang makita yung taong mahal ko na ginagago ng iba. Oo, sa kahuli-hulihang sandali bakit doon ko lang na-realize na mahal ko pa siya. Pero kung nalaman ko ba noon may mangyayari ba? Marahil siguro oo. Pero kung titingnan ko ang lumipas na taon, marami na nagbago at yung taong minahal ko ay hindi ko na kilala. Anak, are you ready? Tanong sa akin ni Mama at tumango ako. Nagpaalam ka na ba kay Eros? Tanong niya, natigilan ako. Opo. Mahinang sabi ko dahil ang totoo ay hindi ko naman talaga ito sinabihan o kinontak man lang. Wala na rin ang number nito sa cellphone ko ni kahit mga social media account ko ay wala na rin. Good, at least alam niyang aalis na tayo. Malungkot na sabi nito at napakagatlabi ako. Tiningnan ko ang treehouse namin ni Eros. Hinawakan ko ang kwintas ko na ang pangalan ay Cupid. Maybe this will be the last time that I would tell a lie to my mother. Goodbye, my Cupid. Hanggang sa may narinig akong pagkatok sa labas at tila ito ang naging dahilan upang bumalik ako sa kasalukuyan.
Napakurap-kurap ako at mabilis kong sinarado ang yearbook na nasa aking kamay. "Bishi, let's go," sabi ni Fame. "Wait!" Sigaw ko at tinago ko na ulit ang yearbook nila. Pumunta ako sa harap ng salamin. It's been 5 years at wala na ako naging balita sa kanya. Ngumiti ako sa salamin at pumunta na sa labas. Ang tanging hiling ko lang ay sana maging maayos ang kalagayan nito. "Rian, tara na," sabi nito. Kaya tumango ako at lumabas na kami. Sumakay na sa sasakyan. Sandali lang naman ang naging biyahe namin, marahil na rin sa walang traffic sa daan. Tumingin ako sa labas. Nakita ko na ang labasan ng school namin dati. Tiningnan ko ang bawat taong dumadaan. Araw ng reunion namin ngayon noong senior high school and guest speaker lang ako ng school. Gusto ko mang makihalubilo at makipagkamustahan sa kanila ay hindi ko na rin magagawa dahil sa daming trabaho na nag-aabang sa akin pagkatapos nito. Kaya ganun na lamang ang panghihinayang ko. "Are you ready, miss?" Tanong sa akin ni Fame. She is my best friend / secretary. Nakilala ko siya sa Amerika. Lumingon ako sa looban at nakita ko ang mga kaklase ko noon. Ang laki na ng pinagbago nila. Siya kaya kamusta na? Bumaba na ako ng sasakyan at sinalubong kami ng guard. Nginitian nila ako kaya ngumiti rin ako pabalik. Though, I need to maintain my attitude and tough personality pero labas ito ng trabaho. Kaya sa tingin ko ay okay lang naman. Kaya tumango ako. Naglakad na kami papuntang hall. Alam ko ito ang last event. After I say congratulations, we achieve our dream and goal. We all good at back to normal life. Napabuntong hininga ako. Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman kung okay lang ba ang kalagayan niya ngayon. Nang makita ang mga host at ibang staff na nagsasabi kung anong gagawin, ay iginiya nila ako sa may backstage. And from this point, I see clearly everything kung ano nangyayari sa labas. I see how happy they are. Narinig ko ang palakpakan ng mga tao. "Miss, you need to go," sabi sa akin ni Faye, kaya tumango ako. Naglakad na ako papalabas at tumahimik ang buong nasa lugar. Tiningnan ko ang paligid pero nabigo ako dahil ang hinahanap ko ay wala ng mga sandaling iyon. Good evening everyone. As we all know, we talk a lot of struggle and hardship before we graduate and reach our goal in life. Sabi ko, marami pa akong sinabi patungkol sa hardship namin noong mga kabataan namin at kung paano namin ito napagtatagumpayan. Bakas ang mga saya sa mga mukha nilang lahat marahil ay unti-unting bumabalik sa kanilang isipan ang mga alaala ng mga kahapon. And to give back our gratitude as a former student here in University of Santo Tomas, we all say, thank you for the memories and congratulations. Sabay na sabi namin at lahat sila nagsigawan dala ng kasiyahan. Napangiti ako ng matipid hanggang sa nakita ko ang isang lalaking pamilyar sa akin. He was holding a handsome boy. He looked so happy. "Miss," tawag sa akin ni Fame kaya tumingin ako sa kanya. "Goodbye everyone, enjoy," sabi ko at pinagpatuloy na lang nila ang mga ginagawa nila. Muli kong sinulyapan ang lalaking naging kaibigan ko pero sa pagkakataon na ito ay nakatingin din siya sa akin. Kaya biglang kumabog ang puso ko pero kinalabit na ako ni Fame. Kaya muli kong iniwas ang tingin rito. "Tara na," sabi niya at tumango na lang ako. Naglakad na kami papalabas ng school. Sumakay na ako sa kotse at huli kong sinulyapan ang paaralan kung saan nagsimula ang lahat. "I'm happy. You are happily married now." Sa isip-isip ko pero ang hindi ko alam kung bakit may parte pa rin sa akin na nasasaktan. Kaya napailing na lang ako at pinilit ibaling ang isip ko sa mga pending na trabaho sa opisina. Kaya kahit papaano ay unti-unti na lamang itong nawawala sa aking isipan. Nandito ako sa opisina, binabasa ang mga bagong cases ng firm ko. Pinagmasdan ko naman ang gabundok na puro papel na naglalaman ng mga evidence and statement ng mga kliyente ko. Napabuntong hininga na lamang ako hanggang sa may kumatok sa pintuan ko. "Pasok," sabi ko, pero nagulat ako at biglang pumasok ang magulang ni Eros. Nakita ko ang sekretarya ko na pilit silang pinipigilan na pumasok. Dahil siguro ay wala itong pasabi o appointment man lang. Mahigpit ko kasing binilin sa sekretarya ko ang ganoong policy.
Nang makita kong mabilis na lumuhod sa harap ko ang mama ni Eros ay tumango na lang ako sa sekretarya ko upang huminto ito sa ginagawa nito. At hayaan na lamang sila. Nang makaalis ito ay mabilis kong nilapitan ang ina ni Eros. Tita, sabi ko, Rian, ang anak ko, Diyos ko. Umiiyak na sabi niya. Biglang kumabog ang puso ko. Tumingin ako kay Tito pero nakita ko lang sa mata niya ang pagkaawa. Ano ho bang nangyari? Tanong ko at pinapatayo na ito. Sumenyas ako kay Fame na kumuha ng tubig. Kailangan namin ng abogado. Kinakasuhan ng anak ko ng unregistered doctor and murder. Dahil pinatay niya raw ang isa sa mga board of director noong inoperahan ito. Pero na-frame up lang siya. Sabi nito. Malakas naman itong napahagulhol at humawak pa sa braso ko ng mahigpit. Pero tita, nag-aalangang sabi ko dahil marami pa akong hawak na kaso at marami pang pending units para sa public person na nangangailangan ng abogado. Kung uunahin ko ito ngayon, ano na lang ang sasabihin ng mga kliyente ko sa akin? Please, kailangan namin ng abogado dahil lahat ng law firm na pinupuntahan namin hindi kami pinapayagan. Sabi ni Tito, napapikit na lamang ako sa sobrang stress na nararamdaman ko. Ipapahawak ko na lang ang kaso nyo sa ibang attorney. I assure you that they are responsible and intelligent enough to win the case. Mahinang sabi ko dahil ito lang naman ang magagawa ko para sa kanila ngayon. Pero nang makita ko si Tita na nahihirapan ng huminga at lumingon ito sa akin, nataranta naman ako bigla. Nanlaki naman ang mga mata ng mga kasama ko sa kwarto. Please, sabi nito at tuluyan ang nahimatay. Mabilis naman itong dinala sa ospital ni Tito, ngunit bago pa man umalis ang tatay ni Eros ay pinakiusapan siya nito ng maayos at pinaalala rin sa kanya ang mga bagay na marami rin silang pinagsasamahang dalawa. Noong mga bata sila, hindi naman matiim ng konsensya na hindi ito tulungan. Kaya kahit sa ayaw niya ay pinilit na lamang niya itong ipasok sa magiging kliyente niya. Nandito ako sa coffee shop para katagpuin ang magiging kliyente ko. Tumingin ako sa orasan, maaga pa ako ng 10 minutes. Sana hindi pagkakamali itong ginawa ko. Sa isip-isip ko, tumingin ako sa lugar, walang masyadong tao at napakaaliwalas ng panahon. Biglang bumukas ang pintuan. Kaya tumingin ako rito. Nakita ko siyang naglalakad papalapit sa akin. He was strange. He looks matured and well-built man, but his eyes are empty. Napabuntong hininga na lamang ako. Tumayo ako para batiin siya at inaangat ko ang palad ko upang kamayan ito. Good morning, Mr. Zalco. Sabi ko pero umupo lang siya sa harapan ko. Kaya binaba ko na lang ang kamay ko at umupo na lang din. Now, let's talk your How are you? Tanong niya sa akin. Kumunot ang noo ko at tinignan ito. Ngunit nakangiti lang ito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at muling nagtanong rito. Dahil hindi naman siya pumunta roon para makipagkamustahan lang. Mr. Zalco, Arbis, you look fine and you become a great woman. Saad nito. He stared at me more like he was observing and analyzing every little thing about me. Kaya napalunok ako. Naramdaman ko na parang may kung anong bagay na lumilipad sa tiyan ko. Mr. Zalco, we are. Napalaki ang mata ko dahil nilagay niya ang kamay niya sa labi ko. The next time that you would talk, ang labi ko na ang magpapatahimik sa'yo. Sabi niya, napatulala ako sa kanya. I don't know what are you trying to do. Pero hindi ako nandito para makipagkamustahan sa'yo. At saka ang gusto ko lang linawin, nandito lang ako dahil sa mga magulang mo. Pinakiusapan lang nila ako dahil sa kaso mo. Kaya kung wala kang sasabihin na maganda, I think, tapusin na natin to. Saad ko, nakita ko namang natigilan ito at pinagmasdan lamang ako. Nang makita ko nagseryoso na ito ay muli kong inayos ang gamit ko at tumingin rito. Now let's talk about our business here. Saad ko, kaya nilapag ko na ang gamit ko sa lamesa pero kinuha niya lang ito at binaba. Hey, what are you doing? Tanong ko. That is not my business. Pinagdiinan niya pa ang salitang may. Then, para saan pa ang pagpunta ko rito? Sabi ko pero hindi siya sumagot at nangalumbaba sa akin. Ano ang pag-uusapan natin? Pero pinutol niya ako. You,
he said. After that day, pinilit kong huwag magpakita sa kanya lalo na kung hindi sa kaso ang pag-uusapan. Kaya lagi akong nagkukulong sa bahay. Malayo ako sa syudad. Tiningnan ko ang garden ko at nakahinga ako ng maluwag. Tumingin ako sa langit. It's a beautiful night kahit napakalakas ng ulan. Baba na sana ako nang may marinig akong tunog ng sasakyan. Napakunot noo ako. Narinig ko ang malalakas na katok at pag-doorbell sa baba. Sisirain na yata ang pintuan ko. Sabi ko, Rian! Rian! Sigaw sa baba kaya napatakbo na ako. Buksan mo to! Sigaw niya at kalampag na naman. Napakagat ako ng labi, gusto ko siyang pagbuksan pero anong mangyayari after nito? Ako lang ang mahihirapan. Kumabog ang dibdib ko nang marinig ko na ang pagmamakaawan niya. Naririnig ko na rin ang pagbagsak ng ulan. Dahan-dahan kong hinawakan ng doorknob at pinagbuksan nito. Nakita ko siyang nakasalampak sa harapan ng pintuan ko at basang-basa ng ulan. Mr. Zalco, sabi ko pero inangat niya lang ang mukha niya at bigla siyang tumakbo papalapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang lamig ng kanyang balat. Call me Eros. Please, Riri? Sabi niya sa akin at naramdaman kong hinahalikan niya ang leeg ko. Nilayo ko siya sa akin. Mr. Zalco, this is wrong. Sabi ko pero patuloy niya pa rin akong hinahalikan. This is right. Everything that I do is right and everything that you do is wrong. Leaving me is a mistake but having you in my arms is blessing. Bulong niya. Kaya napalunok ako. Lumayo siya sa akin at tinignan ako sa mga mata. So please, don't leave me again. Pagmamakaawan niya. Ayokong sumagot because I know I will leave him again. But the moment that I will open my mouth, he shut me up. Nagpupumiglas ako sa kanya pero parang wala lang sa kanya. He kissed until I droned. Every second pass, the taste of his lips are like a drug. It makes me addicted. Hindi alintana ang malamig niyang katawan sa maiinit kong nararamdaman. Hindi ko alam na unti-unti na akong bumibigay. This is wrong. But the moment I feel his touch, it feels so right. Lumalim ng lumalim ang pinagsasaluhan namin. Hindi ko na malaya nasa kwarto na kami at pinagsasaluhan ng isang kasalanan. Nararamdaman ko na ang pagkirot ng katawan ko at pagkapagod, but his lips are still kissing my body. May pinahawak siya sa kamay ko at may mga salita siyang binubulong, pero hindi ko naiintindihan. Hanggang sa bumibigat na ang talukap ng mga mata ko at pinaghahalikan ng mukha ko. Thank you, I love you so much. At tuluyan na akong nilamon ng dilim. Having him in my arms is like the right thing that I ever done in my entire life. After what happened between us, he became so sweet and caring but this is a mistake. I'm having an affair to a married man but every time na may nangyayari sa amin, it feels so right. Naramdaman kong tumulo ang luha ko. This is just temporary after I win his case. I will go back in America for good. Sa isip-isip ko at lumabas na ng banyo. Ito ang araw para ilabas ang result. Kung mananalo ba ako sa kaso o hindi. Inaantay ko siyang dumating pero nagsisimula na ang pagbabasa ng resulta. Good morning. We will hear the result. Sabi noong judge. Tumingin ako sa isa sa mga prosecutor at tumayo na ito. Pumunta sa gitna. The claim that Dr. Eros T. Rozalco's medical case resulted in the murder and legislative registration for our offended people is not true. The private documents used as evidence were not approved by the courtroom. Sabi ng prosecutor kaya nakahinga ako ng maluwag. So ordered. Sabi ng judge. Kaya napangiti ako ng maluwag. I win the case. Nakita ko si tita na lumapit sa akin. Thank you. Sabi niya, kaya ngumiti ako. Welcome po. Si Eros. Sabi ko, nasa ospital. Emergency kasi but try to surprise him. Sabi ni tita, kaya napatango ako. Nagpaalam na ako at umalis na ako kaagad. Ang sabi ng nurse, nasa room 214 siya kaya dumiretso na ako pero bago pa man ako makapasok, nakita ko siya sa bintana sa pintuan. He looked so happy holding a baby at nakita ko ang babaeng hindi ko inaasahang magiging asawa niya, Ira.
Tumulo ang luha ko. Tanga pa rin pala siya, pero mas tanga ako kasi sa kanya pa ako nagmahal. Nakita kong hinalikan niya ito sa noo. They look so happy and I look miserable. Naawa ko sa sarili ko. Nakita kong lumingon sa pintuan si Ira at lumaki ang mga mata nito. Kaya dali-dali ako naglakad papuntang elevator. Ayaw pa rin huminto ng luha ko. Pinindot ko ng pinindot ang button para bumukas. Hanggang sa kasabay ng pagbukas ng elevator ay ang paghila sa akin papasok rito. At pinindot niya ang emergency button. Kaya biglang tumigil ang pag-function ng elevator. Rian, it's not what you think. Sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Rian, tawag niya sa akin pero ngumiti ako sa kanya. I win your case, Mr. Zalco. I hope you are happy now. Sabi ko pero hinawakan niya ako pero umiiwas lang ako sa kanya. Napahilamos na siya ng mukha. Balik na naman tayo sa Mr. Zalco. Sabi niya kaya tinignan ko siya. We are all done. Wala na tayong con. Meron Rian. Sabi niya. Wala. After I win your case, I hope I will never see you again. Matigas na sabi ko pero wala siyang imik. Tapos, aalis ka na naman. Tanong niya pero wala na akong makapa sa kanyang emosyon. Iiwan mo na naman ako. Sabi niya, abogado ka pero ayaw mo akong ipaglaban? Sabi niya, bakit? Pag pinaglaban ba kita may karapatan ba ako? Sigaw ko, oo. Sigaw niya kaya sinampal ko siya. Alam mong wala Eros dahil sa ating dalawa ikaw ang nakakaalam kung bakit wala. Ano nga ba ako sa buhay mo? Kabet? Kaibigan? Nakikisawsaw sa may pamilya? Sabi ko, kahit kailan hindi ka magiging kabet. Sabi niya, kaya napatawa ako. Hindi pa ba? Alam mo, mas mahalin mo na lang ang asawa mo at magiging anak niyo. Sabi ko, mahal ko naman ang asawa ko. Sabi niya at talong may tumarak sa puso ko at pinindot ang elevator para mabuhay ulit ito. Kaya nga mahal na mahal kita kahit iniwan mo ko. Mahinang sabi niya, dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ira is not my wife. She was my patient and I'm the one of the godfather of her son. I let her use me before para maagaw niya ang atensyon na nararamdaman ko sa'yo. I love you not as friend, but you treat me as a friend and it hurts. You leave me without any words but I still wait for you, Rian, because I still love you. Ngayon, iiwan mo ulit ako? Hindi na ako papayag dahil nakatali ka na sa akin. Sabi niya, kaya napakunot-no ako sa kanya hanggang sa may kinukuha siya sa pocket niya ng isang papel. You win the case and I win this precious paper. Sabi niya at inabot sa akin ang papel. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Binuksan ko ang papel at ang nakalagay roon ang marriage contract naming dalawa. Itatanong ko na sana kung bakit may ganito hanggang sa naalala ko ang nangyari sa aming dalawa. You. Sabi ko pero hinalikan niya lang ako sa labi. Yes, you will never leave my side. You are jailed in the Cupid Wings love, he said. Can you be my legal wife, Attorney Rian Camille Marcelo Zalco? Sabi niya. Kaya hinalikan ko siya sa pisngi at nilagay sa kanya ang part ng kwintas ko at nilagay niya ang part niya sa kwintas ko. Hanggang sa nabuo na ang pakpak. Tumingin ako sa kanya. I hugged him and I whispered, yes.